Magandang araw ulit sa bawat isang nanonood ng video na to. Last time, doon sa last video na aking in-upload, meron akong shinare about toxic cell groups. So, napag-aralan na natin yun, ano? But this time, pag-aralan naman natin yun the other side of the coin. Pag-aralan naman natin kung paano magkakaroon ng powerful cell group meetings. I want to share to you 5 things about power cells. Okay? So, let's dig in. Number 1, para ang isang cell group meeting maging powerful, it should be led by a growing disciple. Ibig sabihin yung nagli-lead, nag-grow sa kanyang relationship sa Panginoon. Amen? Nagmamature sa kanyang relationship sa Panginoon. Isang talagang spiritual leader. And yung leader ay disciple. Disciple ng Panginoon, ibig sabihin, at dapat may nagdi-disciple din sa kanya. Mas maganda na ang isang cell leader is belonging to another cell group na yun ay nagdi-disciple sa kanya. Amen? Para maging powerful ang cell group, yung dapat leader, spiritual leader. Dapat nag-grow sa kanyang spiritual life at nade-disciple din at the same time. Pangalawa, for us to have powerful cell meetings, we need to have a biblical and relevant teachings or topics na ating pinag-uusapan or pinag-sharean sa loob ng cell group. Meaning biblical and relevant. Napakahalaga ng relevant. Kasi minsan, ito pa nakakalungkot. No. Kapag ang leader minsan masyadong kung saan-saan kumukuha ng topic, napakahalaga na marunong tayong maging need seeker. Ano ba yung kailangan? Kasi minsan ito nakakalungkot. Kay bago-bago ng cell member, ang gagawin mong topic sa kanya ay yung 7 tatak, yung 7 trompeta, at yung 7 mangkok ng aklat ng pahayag. Amen? So anong kinalaman niya roon? Anong matataka siya, mawiwirdan lang siya lalo kapag kayo yung inyong ginagawang topic. So, we need to have teachings that will keep them inspired, instructed, and equipped in the Word of God and in their spiritual life, in their faith life, and in their relationship with the Lord and with the church. Makakatulong sa kanilang pagde-develop sa kanilang spiritual maturity, mag-develop ng spiritual discipline. Amen? At saka mag-develop ng kanilang relationship with the church. Tandaan, biblical and relevant. Pangatlo, we need to be consistent and on time. No? Para yung ating mga cell group meetings, talagang powerful meetings, consistent. Sa kahit anong bagay, mabuting bagay na gusto natin mag-develop, sabi nga, palagi nating naririnig, consistency is the key. Amen? Kahit sa pag-gym po, no? Hindi pwedeng mag-gym ka ng isang araw, papagurin mo ng matindi yung sarili mo, pero once a year lang. Mas matindi pa yung magiging epekto ng 15 minutes every day kaysa isang one day, one time, big time exercise. Ganon din po sa cell group meeting. Ano? Minsan, huwag nyo gawing conference kasi minsan kailangan ng umuwi ng mga tao. Sa sobrang gigil mo naman na mapakain ng lahat na gusto mong maipakain mula sa salita ng Diyos. Ang nangyayari naman, nalilate na sila umuwi, nalilate na sa trabaho, nalilate na sa kanilang other obligations. Tapos minsan nagsasabihin ng leader, mali yan, dapat unahin nyo si Lord. Mali, no? Nagiging hyper-spiritual na po pagka ganon. We need to be consistent and on time. Consistency. 1 hour kung 1 hour, 1.5 hour. Kung meron mang overtime, minsan-minsan lang. And meron tayong unawaan sa bawat isa. Consistency. Basta weekly meron. Amen? Pang-apat, our cell group meeting should be interactive and relational. Hindi po yung cell group meeting natin, ang lagi na lang maririnig ay ang boses ni leader. Dapat po marinig natin ang buhay ng bawat isa. Ano yung kanilang palagay. Tapos relational, ibig sabihin, sabi nga, discipleship is relationship. Naandyan tayo sa cell group para mag-aral and to relate to one another. Nakakamusta yung buhay ng bawat isa. Baka ikaw, tayo, turo na lang ng turo, pero hindi natin aram. Kaya pala malungkot nung dumating, sasabihin natin, ba't ka malungkot? Dapat masaya tayo dahil gawain ng Panginoon. Yung pala natanggal sa trabaho, ni hindi na itanong. Amen? Yung pala iniwan ng boyfriend. Yung pala may away sa bahay. Relational. Discipleship is relationship. Amen? Bukod po sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, sa loob ng cell group, we relate to one another nang merong authenticity. We're building relationship.
Amen? Na talagang gusto natin silang matulungan sa kanilang relasyon sa Panginoon at sa pag-develop at pagtatama ng kanilang buhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Interactive and relational. Hindi si leader ng leader lamang ang nagsasalita mula umpisa hanggang huli. And lastly, number 5, CG, that is GC. CG as in cell group. Dapat yung CG, GC. Ano yung GC? Dapat Great Commandment and Great Commission cell group. Ibig sabihin, Great Commandment, ang cell group, dapat ang purpose kung bakit ito ginagawa is because we love God and we love people. At sumunod na GC, Great Commission, winning souls, making disciples. Kapag ganyan po ang ating mga cell group, surely magkakaroon tayo ng mga power cells. Again, this is Pastor Alan. Nagpapasalamat sa inyong lahat at nagsasabing, kaya mo yan, kapatid. Mabuhay po ang Pilipinas.